Ano po ang dahilan kung bakit po kayo nagbigay ng paraan na okay lang kahit kunin na yung baboy at mamaya na siya magbayad? Kasi po sir, malaki po kasi yung tiwala po namin sa kanya eh. Bakit malaki ang tiwala ninyo sa kanya? Dahil barangay Kagawad po siya sir. Alright. Hindi namin ni-expect na gaganituhin niya kami. Gagamitin ko naman po yung sa pagpanganak ko eh. Nako. Kagawad, matanong ko lang, no, bakit hindi nyo po nagawa ng paraan na balik-balikan itong tao na kinunan nyo po ng baboy? Promise sa kanila na babayaran ko. Kaso lang yung estudyante at saka yung parents ko medyo sunod-sunod din na hospital. So nandun medyo na ano ko yung pira na gasta ko sa pamilya ko. Hindi kaya may iba kang pinagkautangan din kaya medyo nagkaroon ka na ng problema? Meron din sir ako sa Tangunahin po, kasong estafa. Bakit po? Tinanggap po ni Kagawad na ibibenta ang pag-aari ng mag-asawa at pagkatapos ibibigay sa kanila yung pong dapat pinagbilhan, less yung puhunan plus yung pinaghati sa kikitain, hindi niya na ibigay. Ang tawag po dyan, paglabag sa Artikulo 315. Pero ito pa ang isang masama at ito yung dapat na pag hindi po tinupad. Gaya po na binabanggit niyo, one last chance, Ginoong Cartol po, pwede po yung barangay ang humatak ng ari-arian ni Kagawad upang ipambayad sa pagkakautang niya dito po sa mag-asawa na kinuhanan ng baboy pero nababoy ang kanilang transaksyon. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Jessa at Sir Rogie. Magandang umaga din po, sir. Po, sir. Ma'am, matanong ko lang, ito kasi nirereklamo niyo sa amin, si Kagawad, na umano'y hindi na kayo binayaran dun sa alaga niyong baboy. Paano po ba kayo nagka-transaction? Kayo po ba'y nagbebenta ng mga baboy tapos si Kagawad ay inyong customer? September 20, 2024 po, nag-transaction kami po sa kanya na may isa kaming baboy. Bali, kukunin niya po yun, tapos kakatayin niya, kinuha niya po nung Friday, Okay. ng September 20, 2024 po. Tapos kakatayin niya po kinaubagahan ng Saturday. Magkano po ba yung halaga ng baboy na kinuha sa inyo ni Kagawad? Ano po, 19,625 po sa 78.5 kilos po, sir. Matagal nyo na po ba siyang customer? Opo, sir. Since 2021 po, sir. So itong pangyayari na parang nagkaroon siya ng problema sa pagbabayad sa inyo, first time ba itong mangyari or noon pa man may history na si Kagawad na parang lagi siyang delay magbayad? Siguro po, sir, sa iba. Pero sa amin po, sir, ngayon lang po talaga siya, sir. Ano raw po ang naging dahilan ni Kagawad? Bakit 3,000 lang, napakaliit naman no, kung 19,000 yung presyo ng baboy? Ang dahilan niya po kasi, sir, may estudyante daw siya na college. 2 college niya po yung anak niya. Tapos po, yung tatay niya po, ay yung nanay niya po, may sakit. Tapos yung tatay din niya po. Lahat na lang, okay, ang dahilan. Basta yun na, sabihin natin, marami nang sinabi sa inyong dahilan. Pero sa amin lang naman, di ba, ang standang bitag ang utang ay utang, kailangan bayaran. So, kumbaga, although magkaroon ng pag-uusap sa dalawang panig, di ba, kung may problema talaga si Kagawad, bigyan natin ng konsiderasyon, di ba, kung paano siya makakapagbayad ng maluwag. Pero yung sa parte nyo, ma'am, gaano katagal na ba kayo naghihintay dito? 6 months na po, sir. At sa loob ng 6 months is 3,000. Opo, sir. Okay. Ma'am, may tatanong lang ako sa inyo. Doon sa baboy na yun, may bali-balita ba kayo kung magkano ni Kagawad na ibenta yung sinasabing baboy na yun? Per kilo po. Okay, so wala kayong balita kung magkano niya na ibenta. Well, siguro din, no, I think yung makakasagot niya ng katanungan natin kung magkano na ibayad at kung ano ang ginawa dito sa baboy ay mismong si Kagawad lamang. So makakausap natin sa kabilang linya si Kagawad Elvin Guadalupe ng Barangay Tapi, Kabangkalan, Negros Occidental. Magandang umaga po sa inyo, Kagawad Guadalupe. Magandang umaga din po, sir. Ano po ba yung nangyari dito po sa in-order nyo raw na baboy? Hindi nyo na raw po nabayaran, 6 na buwan na raw po. Ano pong naging problema? Medyo nagkaroon ng financial problem dahil sa sunod-sunod na mga biyarin. Pero hindi ko naman inaano na hindi ko sila babayaran, sir. 6 na buwan na raw po lumipas, Kagawad. Kayo po ba'y nagkaroon ng pag-uusap netong mag-asawa, opisyal na kasunduan na mas maluwag kayong makakapagbayad? May ganun po ba kayong ginawa or pakiusap? Mayroon, sir, pero hindi ko na sunod. Hindi mo nasunod. Ayun nga, hinihingi ko ng pasensya sa kanila Kagawad, matanong ko lang, no, bakit hindi nyo po nagawa ng paraan na balik-balikan itong tao na kinunan nyo po ng baboy? Actually, sir, nag-ausap na kami nila.
nakausap kami. Kailan kayo nag-kausap? I promise sa kanila na babayaran ko. Kaso lang yung estudyante at saka yung parents ko medyo sunod din na hospital. So nandun medyo na ko yung pira na gasta ko sa pamilya ko. Di kaya may iba kang pinagkautangan din, kaya medyo nagkaroon ka na ng problema? Meron din sir, oo. So, yan na nga sir, binabayaran na ako kahit paano baka bayad ako sa kanila sir. Yung baboy ba na kinuha mo dito na may 78.5 kilograms, naibenta mo na ba itong baboy na to? Oo po sir. Siguro nasa 23 o 24,000 sir. Ano nangyari dito sa 23 or 24,000 na pera na naibenta mo, na nakuha mo sa pagbenta ng baboy na to? Nagamit ko sa expenses ko din sir. Sa? Babayarin sa eskwelahan. Paano na yan, sir, kung plano mong pasok sa pagbebenta ng baboy, kung yung mismong kapital ng pinanggastos mo sa baboy ay ginagamit mo din? So para sa akin, sir, ito ba bilang isang kagawad ay kagalang-galang ba dapat ang ganitong klaseng estilo? Hindi sir. Hindi. Sorry po sir. So anong gagawin mo, sir, simula ngayon para gawan ng paraan? Kasi hindi naman kami taga-ningil, bagkus gusto namin ng mga tao or opisyales sa gobyerno ay gagawa po ng mga tamang desisyon at tamang hakbang para hindi po napapahiya ang ating kaukulang gobyerno. Opo sir. Gumagawa naman ako sir ng paraan sir. Hindi po kolektor ang bitag, pero yung the fact na taga Negros Occidental pa yung mag-asawa, humingi ng tulong sa amin, pinaunlakan po namin dito kasi according sa kanila ha, ito hindi naman namin pinapanigan, pero ang sinasabi nila talagang ayaw mo na raw magbayad, ang dami mo na raw palusot. Una, humingi ako ng pasensya sa kanila na nagkaganito ang utang ko sa kanila sir. Hayaan niyo po sir na hanapan ko ng paraan na mababayaran ko sila. Sir Rogie at Ma'am Jessa, matanong ko lang sa inyo, ano po ang dahilan kung bakit po kayo nagbigay ng paraan na okay lang kahit kunin na yung baboy at mamaya na siya magbayad? Kasi po sir, malaki po kasi yung tiwala po namin sa kanya eh. Bakit malaki ang tiwala ninyo sa kanya? Dahil barangay kagawad po siya sir. Alright. Hindi namin ini-expect na gaganituhin niya kami. Mhm. Gagamitin ko naman po yung sa pagpanganak ko eh. Mhm. Nako. Bago natin balikan itong si Kagawad, gusto ko muna siguro marinig ang panig ng kanyang barangay kung saan ng kanyang kinakasakupan. Itong Secretary ng Barangay Tapi, Kabangkalan, Negros Occidental, Tetchi Tolio. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning. Yes. Meron ba kayong, ma'am, impormasyon or anything else or pagkakaalam tungkol dito sa mga kilos at galaw ng inyong kagawad? Bilang isang barangay secretary dito sa Barangay Tapi, alam ko naman po na si Kagawad Elvin, medyo problemado nga siya po financially dahil nga sa may estudyante siya, dalawa, tapos syempre medyo malugi-lugi na rin yung business dito sa Tapi kasi hindi na mabenta yung mga baboy at saka yung mga iba pa nilang negosyo tulad ng pag-iihaw ng mga karne, yung mga manok at saka baboy din. So yun nga siguro yung dahilan kaya hindi siya makapagbayad ng utang niya sa kay Jessa at saka kay Rogie. Ginawa naman po namin yung proseso na kung saan pwede siyang magkasingilan sila. Kaso naman po, nangangako naman po si Kagawad na magbabayad siya. Yung problema nga lang po nung mga ilang araw na paniningil ni Jessa sa kanya, parang hindi na yata sila nagkaharap. Kaya yun yung siguro yung dahilan na dumulog si Jessa sa inyong opisina para maghingi po ng tulong. Secretary, gusto ko lang tanungin sa inyo kung si Kagawad ba may ganitong klaseng estilo din sa ibang tao or sadyang dito lang sa mag-asawa ang kanyang problema dito? According po sa mga list ng cases namin, meron pong iba pero nabayaran naman po ni Kagawad. Okay. Kausapin natin ngayon ang aming abogado na si Attorney Batas Mauricio para makapagbigay po ng legal advice sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa bayan ng Pilipino. Narito po sa ipabitag mo and magandang umaga po sa mga panauhin natin mula sa barangay at mula po sa Negros. Una po dyan, makikita po natin may kasunduan. Pinasok si Kagawad at ito pong mga mag-asawang nagre-reklamo po sa ipabitag mo ni Carl Tulfo. Ano po ang ibig sabihin yan? Kasunduan po, sabi po ng Kodigo Sibil
ng Pilipinas, batas na dapat sundin na magkabilang panig. Yes. Hindi nila pwedeng iwasan yan sa pagsasabing, teka muna, wala akong pera ngayon. Teka muna, nagastos ko na pala yung dapat ibigay ko sa inyo. At kung ano pa pong ibang kadahilanan, Ginoong Carl Tulfo, bawal po yun. Yes. Dito po sa kasong ito, may pananagutan po si Kagawad upang bayaran ng buo plus yung interest na panahong tumakbo mula nung panahong dapat niyang bayaran hanggang sa kasalukuyan o hanggang sa panahon na hindi siya nakakabayad. Pangalawa, daños perjuicios. Kawawa naman po yung mag-asawa na hindi makatulog, hindi makakain, na perwisyo ang kanilang takbo ng buhay at mula doon sa Negros kailangan pang magpunta sa ipabitag mo dito kay Carl Tulfo sa Manila. Abay, medyo mabigat po yun. Alright. Pero ito pa ang isang masama at ito yung dapat na sinisilip ni Barangay Kapitana at saka po ni Secretary at ng buong barangay dyan. Ano po yun? Abay, sa ilalim po ng mga umiiral na nituntunin ng Korte Suprema, bagamat hindi po ito ginawa bilang pagtupad sa gawain ni Kagawad bilang Kagawad, itinatakda po ng Korte Suprema sa ilalim ng Revised Administrative Code, the Civil Service Rules and Regulations, non-payment of just debt and fulfillment of an obligation to pay money ay mabigat na batayan po niyan, una sa suspension at pangalawa, depende po sa gravity of the offense, pagpapatanggal sa serbisyo. So, is it possible, attorney, na pagbigyan siguro ng isa pang pagkakataon nitong si Kagawad na magpipirmahan sila, dapat tumupad siya sa bayad. Once pumalya siya doon sa kanilang kasunduan, pwede natin siyang asistahan at dapat din makipag-cooperate itong si Secretary ng Barangay na filean po ng DILG case itong si Kagawad kung sakaling ganun po ang kanilang na setup na nangyari. Pwede ba yun, attorney? Napakaganda po ng inyong panukala dahil yan po ay akma sa mga reglamento ng Korte Suprema na pinaghaharap na muna ang magkabilang panig doon po sa paghahanap ng mapayapang solusyon sa kanilang kaparaanan lamang. At total nasa barangay po si Kagawad at alam po ni Kapitan yung katayuan ni Kagawad. Doon na po sa barangay magkaroon ng pagkakasundo. Sa ilalim po ng Republic Act 7160. Pagka po nagkasundo ang magkabilang panig, yung pong kapitan ng barangay o ang kanyang lupong tagapamayapa o pangkat tagapagkasundo sa katarungan pambarangay law, pwede po silang gumawa ng nakasulat, nakasunduan, pirmado ng magkabilang panig, pirmado ng barangay, at yung pong kasunduan na yan, kailangan tuparin ang magkabilang panig. Pag hindi po tinupad, gaya po na binabanggit nyo, one last chance, Ginoong Carl Tulfo, pwede po yung barangay ang humatak ng ari-arian ni Kagawad upang ipambayad sa pagkakautang niya dito po sa mag-asawa na kinuhanan ng baboy pero nababoy ang kanilang transaksyon, Ginoong Carl Tulfo. Alright. Ayaw rin naman namin na parang masuspende, lalong mawawala ng pambayad or kumbaga, syempre dahil Kagawad siya, mawawala siya ng trabaho at nalulugi na raw yung negosyo niya. Paano pa siya makakaahon at makakapagbayad? So mas maganda, attorney, niya yung panukala natin na pag-ayusin muna, bigyan natin ng one last chance po. Doon po kay Kagawad, huwag niyong sasayangin ang pagmamagandang loob ng ipabitag mo. Hindi niyo na po makukuha to dahil baka kami mismo rito ang mag-refer sa Civil Service Commission. Abay, lalo pong mapapahiya. Hindi na lamang kayo, katulad ng sinasabi ni Ginoong Carl Tulfo, buong barangay niyo mapahiya sa buong mundo, sa buong Pilipinas dahil masasama kayo sa gulo. Po sa complainants, magbigyan na po, Ginoong Carl Tulfo. Sa complainants, magbigyan po tayo ng isang pagkakataon. Alright. Sige. Attorney Batas, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw po at karangalan po naming mapabilang sa ipabitag mo ni Ginoong Carl Tulfo at ni Dean Panotes ngayong araw nito. Alright. Ngayon naman, balikan lang natin siguro si Ma'am Josie at si Sir Rogie. Nandiyan pa ba kayo? Yes, sir. Okay. Ma'am, sir, siguro tanungin ko lang kayo. Kung willing ba kayo bigyan ng huling pagkakataon nitong si Kagawad na tuparin ang kanyang usapan? For example, magkakaroon kayo ng panibagong kasunduan sa barangay. Kasi ito ay pagkakalam na namin. Kapag hindi po nangyari ito, hindi po siya tumupad, kami mismo ang tutulong sa inyo para makapag-file po ng kaukulan na case doon po kay Kagawad. Opo, sir. Pumapayag po kami na bigyan po siya ng last chance po. Kagawad, since pinagbibigyan ka namin ng huling pagkakataon para itama ang inyong mali, ano ang gagawin po ninyo ngayong araw para gawan po ng paraan ito pong problema nitong mag-asawa? Ano po ang gagawin ninyo susunod na hakbang? Ako na po sa lahat, maraming salamat sa inyo at sa kay attorney at sa nagkautangan ko kasi medyo pasensya. Bisa ngayon, hanap ako ng paraan para mabayaran ko sila, sir. Maraming salamat, sir. Okay, sir, ganito no, punta kayo din ng barangay sa
sa inyong barangay, magkaroon ng official na pirmahan na ikaw ay gagawa ng paraan para bayaran itong si Sir at si Ma'am. Para pagkatapos noon, meron tayong papeles na talaga nagkaroon kayo ng agreement, and then dapat gawin ninyo, Sir, yung sinasabi niyo yung paraan para mabayaran po itong mag-asawa. Okay po sa inyo, Kagawad? Opo, sir. Maraming salamat, sir. And I promise babayaran ko sir. Alright, maraming salamat po sa inyo, Kagawad. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya itong Regional Director ng DILG Negros Island, dito kay Director Lailin Ortiz is on the line now. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Yes. Ma'am, may concern lang kami po tungkol dito sa isang kagawad. May mga problema lang dun sa usapin ng pagbabayad. Ang sa amin lamang kasi nagtiwala po mag-asawa because of his posisyon. Ano po ang panig po dito din as well ng DILG? Ang pagkaalam ko, ang sabi is na po sila sa katarungan ng barangay at meron na silang settlement. Yes. Aaksyonan po ng aming opisina bilang tagapamagitan kasi ang alam ko, pumunta yan siya sa office ng ating local government operations officer at talaga sila nagkita yung ating CLGO. So kung gano'n na meron na kayo mga initial na mga initial na pag-uusap nung respondent, tutulungan po namin kayo para ma-assist din po kayo doon sa kasunod. Yun lang, ma'am. Ang gusto lang naman namin, of course, may kasiguraduhan na magkakaroon talaga ng solusyon or pagsesettle ni Kagawad dito sa sinasabing mag-asawa. Kung sakaling hindi po, then kayo na po bahala kung sakaling mag-launch po kayo ng investigation. So, okay po ba sa inyo yun, Director? Tutulong po kami para ma-facilitate yung ng respondent. Alright. Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa inyo at asahan namin yung magiging agaran aksyon ninyo tungkol sa problema ito. Maraming salamat po sa inyo, Director Lailin Ortiz. Asahan po ninyo yung aming tulong. Alright, maraming salamat po. Okay, balik tayo dun sa mag-asawa. Ma'am, sir, kami nagpapasalamat po sa inyong dalawa sa paglapit dito sa aming taggapan at sa pagbibigay ng tiwala po sa aming programa. Maraming salamat po sa inyong dalawa at makikibalita din po kami dun sa mga susunod na hakbang na gagawin ni Kagawad at ng ating DILG. Sir Carl, maraming salamat po talaga sa programa niyo sa Bitag. Sir Dean, Sir Carl, maraming salamat po talaga dahil masusolusyonan na po yung mga problema po namin ngayon. Napakalaking po talaga sa amin. Hindi po namin alam po anong gagawin po. Ngayon po, nalinawan po kami at nagkakaroon po ng kaginhawaan po. Maraming salamat po sa inyong dalawa, Sir Rogie at Ma'am Jessa. Sir. Magandang araw po sa lahat. Tapos puso po kami nagpapasalamat sa programang Ipabitag Mo, sa kay Sir Car at sa lahat ng mga staff niya. Ay hindi dahil sa kanila hindi po na solusyonan yung problema namin. Malaking tulong po ang programa niyo po para sa kagaya po namin mahihirap. Nabigyan niyo po kami, Sir Carl, ng pag-asa na wala na kagaya po namin na wala na pong mapupuntahan. Hindi po namin akalain na ganun po kabilis maaksyonan po ang problema po namin. Ngayon po, may mga gamit na po kami sa panganganak ko po, pambayad po sa hospital. At kung sakaling may matira po, ipangupisa namin ulit, Sir Carl, na pagbili po ng biik. Sana po, marami pa po kagaya po namin ang matulungan po ninyo. Maraming Marami po salamat. Salamat sa ulit.